Okay guys, ayan, nandito na naman tayo. Pasensya na kayo at medyo matagal-tagal tayong hindi nagsama. Merong mga nabisi tayo nitong mga nakaraang araw. So, ito yung ating mga manok ngayon. Oh, ayan. Pagdating ko, meron tayong dalawang mortality. So, dalawang araw ako hindi nakabisita sa poultry. Pagdating ko meron tayong mortality. Ito yung mga pinapainom nating gamot guys. So Premoxil, meron tayong Sulfar QR, yan pinapainom natin yan. Tapos meron tayong Doximol, yan yung ating mga gamot na pinapainom sa ating mga manok pagka tayo ay nagbabacterial flushing. Tapos sa umaga, pinapainom natin ang ating mga manok ng Egg 1000. At sa hapon ay pinapainom natin ng Vitamin Pro. So ito mga to ay product ng Battlecock. Battlecock, baka naman. So yan, ang ating pamatay langaw. Dito tayo mapapansin nyo, kukuntian langaw ngayon kasi naglalagay tayo ng pamatay langaw. Meron ding pailan-ilan sa gabi at sa araw pala. Pero yan, so eto, nag-sorting kami kanina kasi may mga manok na may mga cages na 5 sila, tapos may mga cages na 4 lang sila. So nag-sorting tayo kanina. Tapos nag-check ako ng mga manok, medyo yung iba medyo payat at magaan. So magdadagdag siguro tayo ng pakain, no? So yan ang gagawin natin dito. Yan. So itong batch na to guys ay meron tayong 476 nung nabilang ko, nung nabawas yung dalawang mortality kanina. Yan, 476 out of 500. Nakuha ko ito ay May 8. So May 8, May, June, July, August, September, October, November. 6 months na itong ating mga manok. At ngayon ay currently 94% ang kanilang production. So sa loob ng 6 months meron tayong 24 na mortality. So yan yung ating dapat i-consider guys pagka tayo mag-aalaga ng ating mga manok. So meron sigurado tayong mortality, at yung mortality na yan ay hindi may iwasan, no? So yan, meron nandito pa yung iba natin mga manok. Marami pa rin. 476 is a good number, no? Still kung nagpo-produce sila ng 94-95%, mababawi pa rin natin kung ano yung ating pinuhunan, no guys. So hapon na ngayon, alas 5 na mahigit, mag-aalas 6 na ng hapon. So yan, yan yung CCTV natin sa taas. Yan, pagka tayo nasa abroad guys at gusto natin na ma-monitor at saka malibang tayo, maglagay tayo ng mga CCTV para may mapaglibangan tayo at saka para ma-monitor din natin yung ating mga manok. So yan, may naiwan pa ditong isa na huling ng itlog. Mga ganitong oras kalimitan wala na tayong nangingitlog na manok kasi halos buong maghapon na yan nakapangitlog. Ngayon ang collection dito sa area na to, dito sa first batch natin, out of 476, meron tayong 451 na nangitlog. So ngayong araw na ito ay mga nasa around 94% ulit ang ating production. So yan, yung mga manok natin. So yan, malalaki pa rin ang itlog. 6 months na siya at maganda pa rin ang production. So sa lahat ng mga gustong mag-alaga ng RTL, yun ang mga dapat nyo i-consider. Handa kayo sa mortality, kasama yan
Meron kasi kanina na manok na namatay dahil nagka-prolapse, no? Minsan di natin maiwasan yun. Sobrang laki ng itlog, hindi kinakaya ng manok. Namamatay ang ating manok kasi hindi kinakaya yung effect ng mortality. Tapos syempre pagka kayo nag-aalaga, i-check nyo din yung mga manok kung healthy. At pagka healthy, okay yan. Pero pagka medyo hindi healthy, yung katulad nito, meron kaming isang manok dito na sobrang putla. Pero pinainom na namin yan ng mga iron tablets, hindi nagbabago. Pero mukha naman siyang healthy. Simula daw sa simula, ganyan ang itsura ng kanyang palong. Mukhang putlang-putla siya. Tapos syempre, titingnan nyo din kung alin yung matataba, alin yung mga medyo payat-payat, tapos alin yung mga, titingnan nyo yung mga sinisipon, yung medyo may mga konting bulutong, tapos yung medyo matamlay kumain, yan, titingnan nyo yan. Para na sa ganun ay magawa nyo agad ng paraan kung kayo ay nag-aalaga ng RTL, no? So dapat ganun, may closely monitoring kayo. Tapos kung hindi naman kayo present physically, no, at hindi nyo nakikita, hindi katulad ko na nandito ngayon, kasi may opportunity ako na magbakasyon ng 2 buwan, so monitor natin sa loob ng 2 months. Almost everyday nandito tayo sa farm. So yun, kung hindi nyo na mamonitor ng physical yung tao na nag-aalaga, lagi nyong papaalalahanan na i-monitor, no? So para na sa ganun, hindi kayo mabigla na baka mamaya. Tapos lagi nyong tuturuan din yung mga tao ninyo kung paano i-check at ano ang gagawin para natitrain din yung inyong mga tao, no? Para hindi maging problema. So dito sa side na to, magpagawa tayo ng breeding pen. So yan, mga breeding pen natin dito. Ayan ang ating pinagawa. Susubukan nating mag-breed ng ating mga manok. Marami na ako ditong mga native na manok. So yan, extension. Pwedeng gawin din yan na lalagyan ng RTL pag kinakailangan. Madami na rin ng pwedeng mailagay dyan. Siguro nasa 400 na manok pwedeng ilagay dyan. Ayan, tatanggalin na yung division sa gitna. Tapos gagawin mong parang pre-range, cage free yung mga manok. 400 kasya dyan. Ayan, pwede natin gawin yan sa susunod. So yan guys, ensure lang natin na yung mga inuman ay meron ding laman. Katulad nito, walang laman. Dapat ay kumpleto yan, puno yan. So para na sa ganun ang manok natin hindi na-dehydrate at laging nakakainom. So sa mga nagtatanong kung anong pinapainom natin mga vitamins at anong mga gamot, ayan. So Egg 1000, Bitmin Pro, Doximol, Sulfar QR at saka Premoxil. Yan yung mga ginagamit natin. So itong tatlo na to ay hindi natin yung ginagamit ng sabay-sabay. Every week yan. So salitan sila every week. Ito ay Doximol ay pinapainom natin sa unang linggo, tapos sa next week painom natin Sulfar QR, tapos ang sunod ay yung Premoxil para hindi sila ma-immune, hindi sila maging resistant sa antibiotic yung ating mga manok. So yan, kita ninyo mga ilaw ay may pailaw na tayo. Ang oras, basta humapon, alas 5, binubuksan na natin ang ilaw kasi madilim na. So bukas ang ilaw hanggang alas 9. So para makakompleto sila ng 16 hours na pailaw yung ating mga manok. So importante yan dahil yung pailaw na yan ang ating magiging stimulant sa ating mga manok para mabilis sila mangitlog sa maghapon, no? Sa minsan kasi pag hindi mo pinailawan, mangingitlog pa rin sila pero mabagal. Kumbaga inaabot ng 24 to 26 hours ang pangingitlog nila pag hindi mo sila pinailawan. Pero pag pinailawan mo sa ganitong klase ng environment, mabilis silang mangitlog, no? Almost
everyone ay nangingitlog sa buong araw. Merong ilan-ilan na hindi mangingitlog, syempre. Kinabukasan naman sila mangingitlog, yung mga hindi nangitlog ngayon. Hindi lahat kasi nangingitlog. Kasi yung ating lahi na Loman, nangingitlog sila ng 300 to 320 eggs per year. So, hindi sila araw-araw nangingitlog. Pero, pag lumiban sila ngayon, kinabukasan, syempre, mangingitlog naman sila. So yun guys, sana yung mga bago natin tip sa video natin ito ay nakatulong, at kung may mga tanong kayo ay magtanong lang kayo sa comment section below, at yung mga nakarating sa dulo ng video na to, baka naman pwede kayong mag-subscribe at i-click nyo na rin yung notification button. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating mga videos. Thank you, God bless, and good night.